Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Praise God. Kinabahan yung iba kasi makadali ako pupunta. Nung nagpasundo na siya akin sa bahay, alam niyo yung pakiramdam pag late? Ha? Alam niyo yung pakiramdam na pag late? Amen po ba? Amen po ba? Wala akong first time na nagsundo sa bahay. Alam niyo na yung pakiramdam pag late. Diba? Kaya sa susunod bawat isa wala akong malilate. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kasi ang totoo, kinakabahan sila. Pagpunta doon ang kapatid ko, sabi ko, oh, bakit? Puntahan daw ka na, baka tulog ka. So yun yung ibig sabihin niya, iba pag mga late, kailangan puntahan din, baka tulog sila. Diba? Kasi sa church po, uso ang late. Uso ang late, hindi lang naman sa church mismo. Sa mga practice, sa mga trainings, diba? So, di ba, minsan naiinis kayo, bakit di, inis na maaga matapos. Amen? Kaya, susunod huwag mali. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Sige po, buksan natin yung Bible natin kapatid sa Hukom, chapter 20, verse 18 to 36. So, sabi dito, basahin natin isa-isa. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon tinanong nila sa Diyos, alin lipi ang unang sasalakay sa mga Benjamita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Judah. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeah. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit hinaran sila ng mga Benjamita at bago bumabi ay nalagasan sila ng 20,000 kawan. Gayunman, hindi sila nasiraan ng loob. Hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang umanay sa dating lugar. Ngunit, bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at paghapon lumuluha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba namin lilusubin ang mga kapatid naming Benjamita? Oo, lusubin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang ilusog ang mga Benjamita. Ngunit, muli silang sinalubong naman ito sa labas ng Gibeah. At sa mga pagkakataon ito, ang mga Israelita ay nalagasan naman ng 18,000. Kaya nagpunta sila sa Bethel at doon nanangos. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at paghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Muli sila sumangkuni kay Yahweh noon. Ang kabanatipan ng Diyos ay nasa Bethel. Sa pag-iingat ni Pinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, ang tanong nila, lulusubin ko ba namin muli ang mga kapatid ng Benjamita? Oo, titigil na kami. O titigil na kami. Sumagot si Yahweh, lumusog kayong muli at bukas na umaga pagtatagumpayan ko kayo sa laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibeah. Nang itong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjamita at tulad ng dati, sila'y sinulubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan papuntang Bethel at Gibeah at sa labas ng lungsod. Humilig ko mula sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjamita na daig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa bayan Tamar. Samantalang lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibeah ang mga 10,000 na pawang piling magdirigma ng Israel. Sinalakay nilang lungsod, naging mahimpitan ng labanan. Hindi alam ng mga Benjamita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh. At ang araw na yun, nakapatay sila ng 25,100 Benjamita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, I pray, Lord, today as I share your word, continue to speak to your people. Thank you, Lord, because we know that you are in control of everything. I declare all of your people here, patuloy, Panginoon, sa topic na ito, hindi lang ito nila basta marinig. Ito'y patuloy, Panginoon, tumimo sa puso ng bawat isa. And Lord, thank you po dahil nilog mo na magkatipon-tipon kami sa lugar na ito. This first week of September,
This starting bare months, Panginoon, we believe na may gagawin ka this bare months sa buhay ng bawat isa. At tulad ng mga Israelita, magtatagumpay mo po ang bawat isang mga anak po natin. So, Panginoon, I pray for boldness, wisdom, and I declare, Lord, open heaven in this place. Saturate everyone's heart at patuloy, Panginoon, na ikaw matulog. Salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Lakpak po natin, Lord. Hallelujah. So, ang topic po natin, kapatid, is the triumph of perseverance in the face of defeat. Kita po ba dito? Kita? Mga lalaki? Hindi kita? Ha? Hindi kita? Hindi kita? Sobrang kasi sige po. Ang topic natin is the triumph of perseverance. Kaya pag Sabado talaga dito. The triumph of perseverance in the face of defeat. So, ano yung sa topic natin? Bigyan ko yung background. Yung time kasi na to, nagsugod ang Israelites sa Benjamita. Bale, Israelites against Benjamites. Ang Benjamites po, ito yung mga kalahin ng Israel. Ito po yung lahi ng Israel. Pero pupuksain nila yung kalahin nila. Bakit pinapupuksain yung kalahin nila? Kasi yung time ko na to, yung mga Benjamites kasi, meron silang ginahasa na babae. Ginahasa nila yun, if you read the book of Judges, ginahasa nila yun, ni-rape nila, namatay yung babae yun. At ang ginawa po ng paring Levites, asawa kasi ng paring, tinatagtagtag niya yung babae sa 12, pinabigyan niya sa ligpit ng mga Israel, para ipakita kung gaano kasama ng Benjamites. Kaya ang ginawa ng mga Israelites, sinugod nila ang mga Benjamita. At kung mababasa niyo yung Bible, halos maubos talaga ang mga Benjamita po. Maubos. At ano nga kung babasa ko doon, nalulungkot yung mga Israelita kasi bakit kailangan malagasan isang tribo ang mga Benjamites. Pero doon makikita natin na sabi ng mga Israelites, kung ito lang din ang magiging rason para maging cause ng sumpa sa bayan natin, sa lahat ng Israelites, mabuti pang mapuksak na ito. Makikita mo talaga doon na talagang nagdulot kasi ng sumpa yung ginawa ng mga Benjamita na yun. Sa 12 tribes na yun, may ginawa kasi yung lahi ng Benjamites ng mga karumal-dumal. So, ang ginawa nila, sabi nila, kung ito lang din yung bayan na ito yung magiging cause para magkaroon na sa Israel, kinamapuksak ko sila kahit mga kapatid natin ito. Dito makita ko ng kapatid sa Israelites. Talagang, tinanong nila si Lord, susugutin pa mo namin ito o hindi? Susugutin pa mo namin. Si Lord mismo nagsabi, sige, sugudin niya, busin niya. So, minsan may mga tao kasi na hindi mo alam baka ikaw na yung nagbibring ng curse, kaya minsan kailangan ka sugudin. Pero sa isang banda, yung topic ko natin dito, hindi patungkol doon. Binibigyan ko lang kayo ng background. Ang topic natin is patungkol sa the triumph of perseverance in the face of defeat. Ibig sabihin, dito, ituturo na, kung mapapansin nyo, tatlong beses sila nagsugod yung mga Israelites. Unang sugod nila, may namatay ng 20,000. Pangalawang sugod nila, may namatay ng 18,000. Pero hindi pa rin sila tumigil. Minsan kasi ang Kristyano, may ugali na, sinabi na ng Lord, gawin mo yun, pero dahil natalo ka, ayaw mo na sunod. Isang beses pa lang yun, ha? Pero ito, take note, hindi po bira yung namatay sa kanila. Unang sugod, 20,000 ang natalo. Pwede mong isipin na, ay Lord, ayaw mo na. Ayaw mo na sumunod kasi natalo na kami, namatay 20,000 na pwede. Pangalawang sugod nila, sabi na Lord, sige, sumugod ka ulit. Pero may natalo ulit, 18,000. Bali 40,000 na po lahat ng mamatay sa Israelites. Pero sabi ng Lord, sumugod ka pa rin ulit. Minsan kasi yung mga Kristyano, kalawa ba naman talaga na naging ginagawa mo? Kasi lang, dahil natalo ka lang, mabilis ka na sumuko. Amen po ba? Mabilis ka na sumuko. Parang iisip mo na, hindi na ito about sa will ng Lord. Alam niyo po, pagdating sa pagsunod sa Lord, it doesn't matter kung panalo ka o talo ka, ang importante sinusunod ka. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen ba? Amen. Kasi minsan, napapansin ko, may mga Kristyano na mabilis sumuko. Kaya ang nangyari, nalala ko si meron akong kinorek ng tao, sabi ko sa kanya, alam mo kaya hindi si Lord makabless sa'yo kasi hindi alam na Lord anong gusto mo, magulo ka. Pinagpasingan mo ito, iba ang ginagawa mo. Naging ka ng pansin about dito, iba ang ginagawa mo. Kaunting talo lang, ayaw mo na. Kaunting talo lang, ayaw mo na. Saan ka ba talaga nung nilalagay? Kaya example ko sa kanya to, alam mo, pag may sinabi si Lord,
na gagawin mo, gawin mo yan siya. Dahil pag ginawa mo yan siya, may talo. Pero doon kasi makikita ng Lord kung talaga bang ang importante ba sa'yo o yung panalo ka o yung sumunod ka. Hindi pag sumusunod ka, lagi panalo ka. May pagsunod na matatalo ka rin. Amen po ba? Amen. Amen? At example na nga ito, sinabihan sila ng Lord na sumugod kayo. At pwede nila sabihin na, Lord, kung kalooban mo yun, bakit kami natalo? Kung kalooban mo yun, bakit 40,000 na namatay sa 40,000? Hindi 40 na tao. 40,000. Patay. Diba? Pero ano sila, naghandog sila kay Lord, nag-pray sila, nag-fasting sila, umiyak sila. Na Lord, ano mo talagang kalooban mo? Susugod ba kami o hindi? At dito niya rin makikita na yung mga Israelites. Kahit may namamatay na, sa Lord pa rin sila na malapit. Amen. Pero sa huli, ang nangyari po, natalo din nila yung mga Benjamites. Ubus, kasi yung mga Benjamites, halos maubos. Kung mapapasin niyo po yung Bible, wala na dyan. Pero nakalagay doon na talagang wala na yung mga Benjamites, wala na yung mga Benjamita. Pero ang nangyari, nalungkot pa rin yung mga Israelites. Sa pinakahuli ng Book of Judges, nag-meeting sila. Nag-meeting sila na sabi nila doon sa meeting na hindi tayo dapat pumayag na malagasan tayo ng isang tribu. Sabi niya, kailangan gumawa tayo ng paraan para dumami ulit yung mga Benjamites. Ang ginawa nila, nag-suggest sila ng gagawin. So yung mga lalaking Benjamites, nagkaroon sila ng mga asawa para magdami sila ulit. Yung point doon na tinanggal lang ng Lord yung mga rapists. Parang kasi grabe yung ginawa nila dun sa babae. Parang katulad kay Sodom at Gomorrah. Basahin niyo ba? Book of Judges. Talagang ang gusto kasi nila ang gusto nilang pagtripan, ang gusto nilang gasain, yung Levita mismo, yung pare. Pero sabi doon, ang ginawa ng Levita, nilabas niya yung kanyang kasawang babae. Yun una nila magdamag at hindi nila makabawal. Patay. Tapos tinagdad ng well para ipamigay sa mga Israelites para makita kung gaano kasama na itong mga Benjamites na ito. Tapos yung mga Benjamite, imbis na magsisi, wala. Gusto nila makipagdigma. Kaya sila po ay namatay lang. So, minsan may mga ugali ko siya na kapag natalo lang, ayaw na. Kaya nangyari wala akong panalo. Tandaan mo po, hindi ka mananalo kung hindi natalo. Amen. Amen po ba? Minsan, kala ng iba, talo ka panalo. Hindi ka mananalo kung hindi ka matatalo. Hindi ka mananalo. Wala akong nakitang tao na kahit sa Olympics, wala akong nakita na nag-champion yung hindi natalo. Lahat natalo muna bago natalo. Pero ang point doon, hindi sila sumuko hanggang nanalo sila. Kahit saan po, kahit sa business, hindi ka pwede manalo kung hindi ka natatalo. Amen. Ano yun? Pag tinda mo, lagi ka nalang wagi, lagi na lang hindi ka nalulugi. Hindi po. Malulugi ka para magugi ka sa uli. Kasi kung hindi ka malulugi, wala ka matututunan. Amen. Amen po ba? Pero bakit nagpapatuloy yung mga business lang? Kasi meron silang goal. Amen. Kaya nga isa sa gusto ko, yung isa sa hindi ko makakalimutan pag nag-business ka, kung nakatingin ka sa pera, wala kang magtatagumpay sa business, pero kung nakatingin ka sa trabaho, magtatagumpay ka. Kasi pag pera lang habol mo, hindi ka nakikita. Pero kung habol mo talaga business, may sahod mo na, business talaga yan, i-income ka. Pero hindi naman sa trabaho. Kung titingin ka sa sahod mo, magtatrabaho ka, resign ka na resign. Pero kung habol mo trabaho, kahit maliit lang yan, magtatrabaho ka pa rin. Ay, importante may trabaho ka. Amen mo ba? So, ganoon din po sa buhay isang Kristyano. Dapat maging katulad tayo ng topic natin for today. Ilang beses ka man matalo, perseverance ka pa rin magpatuloy. Doon ka mananalo. Kaya ayaw ng Lord ng taong tamad. Hindi pong counting sukat, ayaw na agad. Walang ganun. Hindi po ganun ang buhay. Amen po ba? Sa Christian, hindi rin po ganun. Sa Christian, hindi ito nagmamagal kung ilang beses ka tatalo. Ang nagmamagal dito is yung magpapatuloy ka ba hanggang dulo. Kasi ang nagpapatuloy hanggang dulo, yun pa rin po yung matagumpay sa Panginoon ng Diyos. Amen? Parang katulad nakaraan, may nagtanong din sa akin, Pastor, anong sasabi mo sa content creator na ito? Nagbago na ba talaga siya? Kaya dami yung mga content creator na nagbago na. Sabi ko, alam nyo, nagbago na siya. Pero alam nyo, hindi mo kasi pwedeng i-judge yung tao bisa na nakikita mo sa content eh. Pero ang sabi ko sa kanila, hindi pa rin nakatingin ng Lord kung paano ako nagsimula.
Masaya ang Lord na nagsimula ka. Na nabago ka niya, pero nakatingin si Lord talaga para magtatapos. Amen. Dati na-amaze ako pag yung tao nagbago. Pero mas ma-amaze talaga ang Lord. Mas natutuwa ang Lord kung hanggang dulo, magpapatuloy ka. Amen po ba? Kasi maraming mga tao nagbago talaga. Inayos sila ng Lord. Pero may verse kasi ang manatiling dapat hanggang wakas yun yung maliligtas. Amen. Amen po ba? Hindi si Lord nakatingin kung paano ka nagsimula. Nakatingin siya kung paano ka magtatapos ka sa atin. Amen? So, ganun din po yung Israelites. Hindi si Lord nakatingin kung ilang beses ka na-defeat. Isipin niyo po ibig sabihin, nagbutos si Lord, gusto mong kayo para lang may mamatay na 40,000. Pero hindi po. Doon kasi makikita kung susunod kaya ikaw kahit may natatalo na sa'yo. O hindi. Ano mas importante, yung panalo o yung sumunod? Minsan yung Kristyano mas nakapokus sa panalo at sa pagsunod. Amen. Ngayon po ba? Ikaw, saan ka pa nakapokus? Sa pagsunod? Gusto may makuha ka? Sabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Amen? Ano yung nanalo ka kung hindi ka sumusunod? Hindi lahat ng panalo dahil sa pagsunod. At hindi lahat ng talo dahil sa pagsuway. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. May natatalo dahil sa pagsunod. Sa paningin ng mundo, talo ka. Pwedeng sa paningin mo, talo ka rin. Pero sa paningin ng Diyos, panalo ka. Kasi bakit? Sumunod ka. Amen po ba? Pero sa dulo, panalo pa rin po lahat ng susunod. Amen po ba? Sa dulo. Kasi ito, isipin niyo po pwede isipin ng kalaban na tayo ang sinasamahan ng Diyos. 20,000 na patay natin sa kanila. Pangalawa, 22,000. Sunod, 18,000. Pero hindi, ang mga Israel, sugod pa rin sila. Sugod pa rin talaga sila. Kaya kapatid, sa buhay natin gano'n, na kung mayroon mga pinapagawa sa inyo ang Lord, napaka-importante, hindi ka basta-basta. Wala rin, 1 week pa lang, suko ka na. Ay, ako, wala ka mararating pa ganyan. Wala ka mararating pa ganyan. Amen po ba? Amen po ba? Wala ka mararating pa ganyan. Hindi, ang dealing ng Lord, hindi weekly. Taunan po sa Bible. Amen? Amen. Kung makita mo doon, grabe ang mga weekly season ng mga servant ng Lord, taunan. Walang dealing si Lord na 1 week lang, 2 months, 3 months, hindi po. Ang dealing ng Lord sa Christian, tahunan po. Amen po ba? Tahunan. Hindi sabi na kaunting bagay lang, suko ka na. Hindi po. Ang sa kanang pagkito, wala namang namamatay. Wala namang namamatay na 22,000, wala namang nauubos. Alam niyo, para sa akin na, 22,000, 40,000 na kawal, sobrang dami yun. Sobrang dami ubos. Ang matindi pa doon, paubos na sila ng paubos, pasunod pa rin sila ng pasunod. Amen. Hindi mo matindi ha? Yung tipong pwede ka na magsabi na, Lord, 40,000 na, ilan lang kami dito. Susugod pa ba kami? Pero, grabe rin ng Lord, no? Pinakita din talaga doon ng Lord na kahit kaunti ka na, basta't sumusunod ka, mananalo ka pa rin. Amen? Kasi iba pwede sabihin na, ay, paubos na lang, paubos, baka hindi na ito kalooban ng Lord. Wala na eh. Lahat na uubos na sila, pakaunti na kami ng pakaunti. Baka matatalo na kami sa susunod. Pero hindi po, sumusunod pa rin sila. Mayroon kasing iba na kaunti na lang, paubos na, ayaw na nila sumunod. Kaunti na lang, wala na, ayaw na nilang sumunod. Hindi po ganun. Gusto talaga ikaw turuan ng Lord na ako ang magpapatagumpay sa'yo, hindi yung sobrang dami na meron ka. Amen. Ayan mo ba? Siguro, hindi natin alam, baka yun din yung minunod, kaya nila din sa mga Israelites, para turuan yung mga Israelites na kahit 40,000 rin ang upo sa inyo, gusto ko makita ninyo, ako para nyo magpapatagumpay sa inyo. Kasi, sipin nyo kung ginawa sana nila yung pangatong ginawa nila, doon sa panguna pangalawa, panalo sila, pero hindi. Dapat pa rin ginawa nila una, pinahabol lang din nila uli lahat. Diba? Minsan kaya lang din naman natatalo sa una dalawa kasi yung wisdom wala. Amen po ba? Pero yung pangatlo may wisdom na nagpahabol lang pala yung iba. Pahabol lang. Kasi nagpahabol lang, doon sila sumugod. Diba? Makita mo doon yung mga kalaban, minsan gano'n eh. Kaya ka lang din paulit-ulit natatalo kasi strategy mo same lang. Same yung una, pangalawa, talo-talo ka lagi. Baguhin mo ba? Mananalo ka na yan.
Minsan, sinabi naman, ito na kayo sinabi ko. Pero paano gumawa ko yung gusto ko? Pabago pa ako, paano ka? Hindi ka nagbabago. Lagi kang comfort zone. Yung routine mo palagi ganito. Ganito. Walang mangyari. Amen mo ba? Amen. Araw-araw, ito, totoo. Pero sabi sa akin, di ba nakaraan pastor? Problemado na ako sa pera. Ano pera? Ako naman yung isip na naman. Nag-pray daw siya sa Lord. Pray daw siya, matagal na yung prayer niya. Yung pag-pray niya naman ng matagal, doon na naman si Lord nang usap sa kanya. Sinabihan daw siya na, alam mo, bakit ganyan? Kasi, sabi, una-una, hapon ka na nagtrabaho, ba't ikaw gising ng maaga? Diba? So, ang nangyari, totoo pala ng pastor, no? Pag nag-pray ka ng matagal, si Lord talaga paparealize nila. Sabi ko, Amen. Doon mo talaga ma-realize na kahit kailan hindi maintindihan ng prayerful ang hindi prayerful. Amen. Kaya hindi maintindihan ng hindi prayerful ang prayerful. Kaya kung lahat prayerful, pag kinor ka, maintindihan mo yun. Amen. Pero pag hindi ka prayerful, hindi mo talaga maintindihan ng Lord. Kahit bigyan kita ng counsel, kung hindi ka nag-pray, hindi mo maintindihan yung counsel sa'yo ng prayerful. Kasi bakit? Mamasama yun. Amen. Totoo yun. Pero yung time na nag-pray na siya, sinabihan siya ng Lord, ito yung nag-pray mo. Magigising. Ito. Kasi makabawi na. Natuwa pa raw yung abo niya kasi maga na siya. Natuwa pa. Ganun. The point is, yun naman talaga yung will ng Lord. Yun naman yung kalooban ng Lord talaga. Kasi lang, ikaw yung may problem. Tapos sa ending, sinasabi na hindi kalooban ng Lord. Pero ang totoo, ikaw yung walang disiplina. Ikaw yung tipong walang inaayos. Amen? Minsan, nagpipray ka na, kasi kahit ako, pinagpipray ko na pagpalain ng lahat ng mga taga-church. Siyempre, di ba pwede ikaw bless dapat lahat, pero ang blessing ng Lord, hindi matanggap na isang tao kasi nga, ikaw rin ang walang binabago. Amen. Tapos ang ending, pagkahanap ka na naman ng bago, tapos pagdating sa bago, pansin mo na pa rin mangyayari. Kasi po, it's not about, sometimes hindi talaga siya about doon siya, kung ano yung ginagawa mo, about na talaga siya sa hindi siya about doon kung saan ka, about sa ginagawa mo. Amen? Kaya dito makikita natin kapatid na kahit ilang beses ka matalo, anong mali yung ginagawa mo ngayon? Yan na talaga yung kalooban ng Lord. Yan na yung pinapagawa mo sa'yo. Yung nga lang, ikaw yung may problem. Kunwari, trabaho, yan na talaga yung kalooban ng Lord kasi lang, hindi mo pinaglalaban. Hindi ka marunong malindigan. Yung business, yan na talaga. Sa kaluluwa, yan na talaga. Yung sabi ng Lord, dito ka, dyan ka. Kaso lang, ikaw yung may paulit-ulit ka na routine na hindi mo binabago. Paulit-ulit. Ang ilang mangyari po, pag gano'n, paulit-ulit lang yung pipil mo na talo. Pero kung gusto mong manalo, kailangan baguhin mo na agad yung strategy mo. Kasi, gusto ng Lord manalo tayo lahat. Amen po ba? Amen. Kaya dito po pag-usapan natin yan. So ano ba yung ginawa ng mga Israelites? Number 1, may tatlong bagay. Consistent obedience to God. Kahit ilang beses po sila natatalo, nandun po yung pagsunod nila. Huwag ka mag-focus kung paano ka manalo. Ang focus mo dapat paano ka makasunod lagi. Amen. As a Christian, hindi ka po dapat mag-focus kung paano ka lagi nanalo, paano ka dapat magtagumpay. Tandaan mo kapatid, dito sa mundo, huwag yung matalo ka. Pero sa paningin naman na Diyos, ang importante panalo ka. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng ito po, Hukom chapter 20, verse 18 to 20, verse 24, 22 to 24, 27 to 28. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon tinanong nila sa Diyos, alin lipi ang unang sasalakay sa mga Benjamita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Juda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeah. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Sabi dito, so yan, sumunod sila. Nasa talo sila. Pangalawang nila, ito sabi nila, ngunit bago magsimula ang labanan, tumulong muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Tinanong nila kay Yahweh, muli po ba natin lulusubin ang mga kapatid naming Midianita o lulusubin ninyo silang muli sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang ilusog ang mga Benjamita. Verse 27,
Uli silang sumagunod kay Yahweh. Noon, ang kabanatipan ng Diyos ay nasa Bethel. Sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kabayan namin ang mga kapatid ng Midianita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusog kayo muli at bukas ng umaga, magtatagutuan ko kayo labay sa akin. O alam niyo po, isa din sa dapat ay hindi natin ito, yung unang sugod nila, pangalawang sugod nila, wala doon yung kapalit ng tipan ni Yahweh. Pero yung pangatlong sugod nila, doon yung kapalit ng tipan ni Yahweh. Ano ba yung kapalit ng tipan ni Yahweh? Ito po yung presence na ng Lord. May mga time kasi na baka sumusunod ka, walang presence ng Lord. Amen. Kahit sabihin natin na nag-uwa si Lord, dapat puspos ka pa rin pag sumusunod ka. Amen. Kaya po ba? Kaya yung pangatlong sugod nila, panalo na sila. Kasi that time, yung kapalit ng tipan ni Yahweh, naguna sa Bethel. Pero the point is, consistent pa rin yung pagsunod. Tandaan mo, kapag hindi ka consistent sa pagsunod sa Lord, the moment na bumaba na yung presence ng Lord, baka that time hindi kayo makasunod sa Kanya. Ang gusto ng Lord, lagi kang sumusunod na sumusunod sa Kanya. Pag sinabi ng Lord, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo pa yan ang gawin. Hanggang dumating ang time, bumaba yung presence ng Lord. Pag bumaba yung presence ng Lord, doon na yung time. May gagawin na siya. Ngayon po ba? Pero ang time na, meron ko isang kilalang, nabasa ko ng testimony. May time na nag-ministry siya, lagi na nag-ministry. Habang nag-ministry siya, wala po siya napupuspos. Pero lahat ng nag-ministry ang niya napupuspos. Tapos, ministry siya, ministry. Sabi niya sa Lord, napupuspos sila lahat, ako wala. Siya mismo wala napupuspos siya. Pero yung mga ministry niya napupuspos daw. Pero sabi sa kanya, Lord, mag-ministry ka lang, ano ka lang. Hanggang dumating yung time, sunod lang siya ng sunod, proceed. Tapos dumating yung time, dahil sa kakasunod niya sa Panginoon, mayroong time nag-ministry siya, napuspos na lang. Tapos that time, doon na rin bumaba yung presence ng Diyos na napuspos na rin siya. Lahat sila napuspos na. So doon niya tinuro na talagang abot talaga siya sa pagsunod sa Diyos. Consistency kasi talaga. Meron talagang mga tao kasi ang galing nila, hindi sila masunodin. Amen po ba? Gusto nila, may ginagawa na si Lord sa kanila bago sila sumunod. Pero hindi mo alam, yung utusan ka pa lang ng Lord, gagawin mo to, privilege na yun. Hindi lahat inuutusan ng Diyos mo. Amen po ba? Amen. Hindi lahat. Minsan yung mga tao, gusto nila, yung may matanggap sila agad sa Lord. Pero hindi mo alam, dati hindi kayo inuutusan ng Diyos. Ngayon inuutusan ka ng Diyos, dapat huwag mo take for granted. Kasi hindi lahat inuutusan ng Panginoon. Amen po ba? Pwede niyang ipagawa sa iba, pero sa inyo pinapagawa. Kaya dapat doon pa lang sa part na sa iyo pinapagawa niya ng Lord, matuwa ka po. Amen po ba? Huwag mo sabihin na, utos ka naman, no? Utos ka naman. May mga tao hindi sila siya inuutusan. Pero dapat ugali natin na siya tayo utusan tayo. Alam niyo ako, pag inutusan ako ng pastor ko, masaya ako. Bakit? Ibig sabihin may tiwala siya sa'yo. Di ba ikaw utusan kung di ba tiwala sa'yo? Kapag hindi ka na inutusan, gusto mo yung tiwala sa'yo. Matandaan niyo po yan, ha? Amen. Totoo yan. Kapag hindi na ikaw inutusan, ibig sabihin, wala na tiwala sa'yo. Baka murmurer ka. Baka sinisin mo lang ang pastor mo. Yan ba? Ngayon, uso pa naman ngayon sa Facebook yung nag-chat ako, nag-deliver, hindi mo binabasa, pero totoo nabasa mo na pala yun. Subukan yung gawin ngayon sa akin, sino daw mapalo sa inyo. Ha? Amen po ba? Uso yan ngayon. May nagturo sa akin na taga-church eh. Sabi ko, napabasa mo pala yun? Opo, pwede po pala yung pastor. Yung tipong, pwede na yun ngayon ha? Yung magchat-chat sa'yo, hindi mo nababasa, pero kalagay deliver. Wala na kalagay na nasinya, pero totoo nasinya na pala yun. Pero sa apps mo, okay pala siya. Pwede din gawin yan sa lahat ng tao, pero tandaan nyo kung feel ka ng Holy Spirit, hindi yung gagawin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Subukan mo din, paano ito na ano, walang naliliit na hindi na nalantan. Amen? Amen po ba? Sabi ko, pwede pala yun. Pala yung ganun. So, the point is, hindi talaga ito patungkol sa kung panalo ko, hindi importante sumunod ka. Amen po ba? Amen. Kaya, huwag kang mag-focus doon sa huwag kang mag-focus sa panalo ka lagi. Sumunod ka. Kasi yung utusan ka pa naman ng Lord, privilege na yun. Pero kapag hindi ka na rin mga utusan, ang kailangan magsisi ka.
Kasi pag hindi ka rin inutos sa'yo, Lord, ibig sabihin, baka meron na siya nakita iba. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya yung utusan ka o yun, ako gusto kong utusan ako ng proses ko na. Kasi ibig sabihin, itiwala ko sa sa'yo. Yung gagawa ko yun. Amen po ba? At ang Lord ganun din. Hindi nakatingin lang Lord kung namis ka manalo, namis ka matalo. Ang gusto ng Lord, pakita ka talaga kung masunurin ka ba talaga. Diba? Kasi kahit ako naman, kung utusan kita, matalo ka man o hindi, kung sa utusan ka, matutuwa naman ako ang nakikinig ka. Pero, kung hindi ka makinig, ibig sabihin, may problem talaga. Ang issue din yung pagsunod mo, may problema. Amen po ba? Amen po ba? So that's the point. May times na nagkakapatid sa buhay natin na sumunod ka lang na sumunod. Pagkamat pabagal, pero may kasiguraduhan yan. Amen? Sabi nito, Habakuk 2:3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. So, malinaw po, sinabi dito na ulitin natin, sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinapakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. So, meron tayo na parang mabagal, parang wala ka, pero sumunod ka lang po. Sumunod ka lang po. Kasi may pangako po si Lord sa dulo. Amen? Zechariah 4:10. Nag-alala sila ngayon dahil mabagal sa pagkakayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nila ito'y pinamamahalaan ni Zerubbabel. So minsan may mga tao na nag-aalala sa'yo. Kasi nga, mabagal yung pag-shape sa'yo ng Lord. Ikaw yung templo dito. Ikaw yung templo, ikaw yung anak ng Diyos. Minsan yung mga tao nag-aalala, ano bang pangarap mo sa buhay? Wala ka nang mararating. Diba? Puro ka lang Lord. Diba? Nag-aalala sila kasi parang ang tagal naman ng sinasabi mong promise ng Lord sa life mo. Pero someday, mamamangha sila. Bakit? Kasi si Lord yung mamahala sila. Amen. Si Zerubbabel po kasi dito, siya yung type of Christ. Siya yung nakuban ng Espiritu ng Diyos. Siya yung nagsabi na it's not by might, nor by power, but by the Spirit of God. So ganoon din sa life natin, minsan tingin naman tao mabagal, nag-alala sila, parang wala ka ng pangarap sa buhay, pero antayin mo lang yung tamang oras. Hanggang dumating ang time na maayos ka na at maging ganap ka sa harapan nila. Amen po ba? Amen po ba? For example sa akin, September 2, umuwi ako ng kwarto. Birthday kasi ni Lula. Yan ngayon sa mind dito. Nung doon, as in pag-uwi ko, pinapauwi ako din dapat August 29, August 30, hanggang 2. Kasi birthday ni Lula. Kasi umuwi ko yung auntie ko, yung flight attendant, yung engineer, yung mga taga-bilibid. Nandiyan sila lahat. September 2, umuwi ako. Kasi nga, tinatanong ako, wala talaga ako nag-shoot sa bahay, wala ako nag-shoot sa kwarto. Tinatanong ko lang ako dito, Kuya, uwi ka raw? Sabi ko, may ubo ko eh. Masama kasi makain ko yung nakauwi. Yung ubo ko, trangkaso ako, sabi nila, sabi kasi ng order kung uwi ka raw, mag-dinner daw sa labas, kayo sa labas. Sige, uwi ako. Tapos si Chinday, may pasok dapat sa school. Pinauwi, gitchat naman siya isa ko, uncle, umuwi ka, kasi uwi na kami bukas. So, umuwi kami yung dalawa. Sabi ko, Lord, ayaw ko umuwi. Kasi nga, yun yung persecutor ko eh. Yun yung mga nag-ahadla sa pagsiserve. Yun yung mga ayaw nila magpastor ako, gusto nila matalito ka, ayaw nila. So, pero sabi ng Lord, umuwi ka. Tapos yung pagsabi ng Lord na umuwi ako, sabi ko, sige uwi ako. Kasi isa sa natutunan ko kapag ayaw ng laban ko, ibig sabihin ka mo ba ng Lord? Ayaw ko umuwi. Sana nang tumunod ka, uwi ako. Kasi kinakabala ko baka ako sabihin. Pero pagdating doon, iba talaga ang nangyari na. Kasi pagpunta doon, kumain kami sa may Josephan. Kumakain na sila! Kain na sila! Ako hindi ko alam, iba na yung atmosphere. Dati takot ako, ngayon pinakatakot. Habang kumakain na sila, sabi ko sa kanila, kakain na po ba? Wala pa ako nakapag-pray. Ako na nagsabi talaga, wala pa po ako nakapag-pray. Ano na ako naging ko? Sabi ko, wala pa ako nakapag-pray si Lula.
kumakain sila, nag-stop sila, ay, ako nga, dito pala nakapag-praise si Kristo. Ganun. Pero, ay, dinigin na lang yun ng Lord, kasi that time, yung pagsabi ko nun, ang dinigin ko ng Lord ako, kasi nga, wala na akong takot kung sabihin yun, hindi ka tulad dati na parang naiyak ka. Tsaka that's the first time nag-pray ako sa harapan nila, ng mga artikol, ng mga ano, pumusik sa akin, gano'n. Hanggang natapos yung araw na yun, hanggang umuwi kami, wala na. Wala na silang pumasabi. Wala na silang nasabi. Actually, nagulat niya ako, sinabihan niya yung kapatid ko isa, yung pangatlo. Sabi niya, mag-aral ka. Kasi pa nag-aral ka, bahala ka na sa buhay mo. Oo. Samantalang, dati kasi may mindset din sila na kapag nag-aral ka, after mo mag-aral, sila pa rin bahala sa'yo. Tulad rin, of course kanila. Pero ngayon sabi nila sa akin kung pangatlo, mag-aral ka. Ilan pa ang tatapusin mo 2 years? Habang mo nagpapaaral sa mag-aral ka, after that, bahala ka na sa buhay mo. Basta makapagtapos lang kayo lahat. Sabi niya, sabi niya pa, si kuya mo, tutulungan. Ako yung tinutukoy. Bakit tutulungan mo ba ito? Hindi ko tutulungan eh. Sabi ko, tutulungan mo. Hindi ko tutulungan niya. Hindi, ang point ko doon, hindi ko tutulungan kasi na, yun tayo na tinutulungan, ayaw mag-aaral. Kaya sabi niya, mag-aaral ka. Kasi nga, doon ko nakita na kumikilos din talaga. Pero 10 years yun. 2015 to 2025 yun. Grabe yung persecution. Grabe po yung ano. Pero kung nakita kami ngayon, okay na po siya. Pwede mag-isip ka, okay na siya. Tapos wala na yung dati na parang may takot pa mo, nakakailaw, hindi ko lang. Matagal. Iba ilang taon pa lang, ilang ano pa lang, ayaw na. Pero may persecution po talaga. Yun yung mga persecutor ko. Pero ang point doon, yun kasi yung point, habang sumusunod ka siya nun, dapat huwag ka lang sumunod. Dapat someday, ipakita ko sa kanila na si Lord yung nagpumulo sa'yo, nagsusip sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kang susunod sa Lord. Dapat sumunod ka, tapos after pagsunod mo, nakatungan ka lang. Yung parang susunod ako sa Lord, tapos tutungan ka lang, hindi po. Dapat kung sumunod ka sa Lord, may good ka, na someday, sila ng Lord, mawin ko to. Someday, sila ng Lord, talagang makikilala ka nila. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kasi, hindi naman talaga mag-glorify ang Lord kung susunod ka sa Lord, tapos wala ka na naging kung gagawin. Amen? Kaya, consistent sa pagsunod, kahit wala ka nakukuha. Amen? Amen? Kahit sabihin natin maraming taong mag-aano sa'yo, consistent ka lang. Example, Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging bayan ko. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Saan yung verse 17? Wala. Sure. Okay. So, may verse 17 po ito. Masahin natin yung verse 17. Ruth chapter 1, verse 17. Yan yung Bible. Ruth chapter 1. Ruth. Chapter 1, verse 17. Sabi dito, kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sa anak ko ni Yahweh ng pinakamabigat na parusya kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung pagtuwalay tayo ng kamatayan. Sipin niyo po kasi, sasama siya kay Naomi. Kahit sabihin natin na wala. Kasi sabi ni Naomi, umuwi na kayo. Wala na akong magiging anak. Wala na kayo magpapakasawa. Pero si Ruth, hindi na po nila pinansin yung magpapakasawa niya o hindi. Ang sa kanya, sumunod lang siya kay Naomi. So, sige mo sa pagsunod pa lang, talo ka na. Doon pa lang sa pagsunod mo, matatalo ka na kasi wala kang maging asawa eh. Diba? Kaya nga sinabi sa kanya ni Naomi na, huwag ka na sumama sa akin, hindi na ako magkakaanak, hindi na kayo magkakaroon ng asawa. Pero sabi ni Ruth, hindi po. Saan kayo pupunta, doon ako. Sa kayo mamatay, doon ako. In-accept na talaga ni Ruth na hindi siya sumama kay Naomi para lang may makuha siya. Sumama siya kay Naomi kasi gusto niya samahan talaga ito. Amen? At sabi niya, kahit mamatay po, kasama ko kayo dapat. Hindi niya iiwan yung nanay ng asawa niya na namatay na.
Ganun siya ka-faithful. Pero ang nangyari po, sa huli, sino mag-aakala na si Ruth? Mamit na si Boaz. At si Boaz, di na mapapasama niya. Diba? Pero mga ngayon panibago po, mapanood mo ngayon. Ruth tsaka Boaz yung title. Christian po isa. Pero ang point doon, kapatid na ang sa Christian, hindi niyo po sumunod si Ruth kahit parang wala siyang makukuha. Ganun din dapat sa buhay ng bawat isa. Consistent ka lang sumunod sa Lord. Kasi unexpectedly, may matatanggap ka kapag sumunod ka lang ng sumunod. Amen? Amen po ba? Amen. Alam mo ang blessing ng Lord, hindi siya inaantay. Unexpected siya dumarating. Kasi yung pagsuserve pa lang sa Lord, blessing na yun. Amen po ba? Baka nakakalimutan mo kapatid ha? Yung pagsuserve sa Lord, blessings na yan. Amen po ba? Bonus na lang na may matatanggap ka pa. Minsan yung mga tao nakapokus na dun sa matatanggap. Tapos yung paglilingkod sa Lord, hindi na nagiging blessing sa kanila. Alam mo, the reason bakit hindi ka naging-bless ng Lord? Kasi nga nakita ng Lord na yung paglilingkod mo sa Kanya, hindi na siya blessing para sa iyo. Napipilitan ka na lang, pamilya ka na lang dyan. Pero kung isipin mo na blessings yung paglilingkod dito, sigurado, feeling blessed ka, lalo na pag bibigyan ka sa iyo si Lord. Amen po ba? Amen po ba? That's number 1. Number 2, defeat making. So sabi ko dito, habang tayo nagsiserve sa Lord, darating ko talaga yung matatalo. Sabi dito, verse 21, ngunit hinarang sila ng mga Benjamita at bagos gumabi, nilagasan sila ng 22,000 na kawan. Ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibeah at sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan naman ng 18,000. At tulad ng dati, sila sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan, papuntang Bethel at Gibeah at sa labas ng Luzon. Humigit kumulang 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjamitang na daig na naman sila ng Israelita. Hindi pa nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa Luzon. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal-Tamar, samantalang lumabas naman sa kanilang pinagtatapuan sa palibot ng Gibeah. So dito makikita po natin na talo sila. May talo talaga. It's normal po sa Christian na may matatalo. Amen po ba? Huwag niyo isipin na parang lagi na lang itong panalo. Wala akong ganun. Amen po ba? Amen po ba? Baka ang mindset po kasi dapat lagi akong panalo, lagi akong panalo. Hindi po. May natatalo talaga. As we serve God, pwede kang matalo. Pero ang talo na rin, hindi pa naman huli ang lahat. Talo ka ngayon. Pero lagi mo tatandaan, sa Panginoon, ang end pa rin, panalo ka. Amen po ba? Pwede isipin ng mundo, talo ka, isipin mo, ikaw, pwede talo ka. Kahit ako naman, may pray ako sa Lord na, Lord, talo ko. Pero hindi sugal yun, ha? Hindi usapan yun, ha? Alam ko sabi ko, Lord, natalo ko. Hindi ako seniority. Hindi yun doon, ha? Pero ang battle na, Lord, natalo na naman ako, hindi naman ako nanalo, diba? Pero ang point doon, after that, may matututunan ka. Amen? After that, may matututunan ka. Sabi dito, so kaya napaka-importante po kapatid na tayo mismo is mag-focus talaga sa pagsunod sa Panginoon kahit natatalo ka. Amen? Joshua 7:12. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi niyo sinusubok ang bagay na pinagbabago ko sa inyo. Minsan, dahil sila din ba't natatalo yung mga tao, Kristyano, kasi nga, nasa process ka pa ng molding. Kaya ka natatalo kasi meron ka pang hindi sinusubok. Ang sabi na mo, isubok ko na. Amen po ba? Amen. Ano ba yan? Amahan. Ano ba yan? Yung prinsipyo mo. Ano ba yan? Yung nakasanayan mo. Kaya sabi dito, yan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi niyo sinusuko ang bagay na pinagpapawal ko sa inyo. So, damitin siya bakit tinakot siya natalo. Kasi nga, may mga hindi pa sinusuko. Ayan mo ba? Now, hindi naman pwede na sa pagpiling Christian mo, lagi kang panalo. Pansinin mo, pansinin mo if ikaw nagpipray ka, if ikaw guided ka ng Holy Spirit,
Mapapansin mo na, every time natatalo ka, every time nag-pray ka, may sinasabi si Lord sa'yo ng mga bagay na ito yung reason bakit ka natalo. Ito yung reason bakit ka natalo. Ito yung reason bakit ka natalo. Kung nag-pray ka. Pero kung hindi ka nag-pray, hindi mo yun narinig sa'yo ng Lord. Amen? Ito yung reason bakit wala kang blessings. Ito yung reason bakit ganyan. Wala kang prayer. Wala kang ganito. Wala kang ganyan. Wala kang devotion. Kaya ka hindi natatalo. Diba? So may nire-reveal po Lord. May nire-reveal ng Panginoon. Kaya napaka-importante po na maintindihan mo na sa pagsuserve sa Lord, may talo. Pero sa talo na yun, may panalo ka pa rin. Kasi bakit? Kung hindi ka matatalo, hindi mo ma-realize na may dapat kayo sukuin. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kung hindi ka talaga matatalo, hindi mo talaga ma-realize na ito may dapat kayo suko. Kung hindi ka matatalo, hindi mo naranasan yung kumato, humingi, mabuhaw, humanap ng humanap. Panalo ka pa rin po doon kasi para sa Lord. Amen po ba? So, ano pa example? Sa Bible, Exodus 17:11-13. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Namawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw, dahil dito, natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Ulitin natin kapatid. Sabi dito, Exodus 17:11-13, kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo naman ang mga Amalekita. Namawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito, hanggang sa lumubog ng araw. Dahil dito, natalo ni Joshua ang mga Amalekita. So dito makita natin na si Moises mismo, may talo din sila. May panalo din. Kapag nakataas, panalo. Pag nakababa, talo. May defeat pa rin. Diba? Pero doon, may kita mo, sa defeat ni Moises, may dinigil din ang Lord sa mga tao. Kasi isipin mo, nung time na nakabagsak yung kamay ni Moises, doon din tinitingnan ng Lord kung may concern ba talaga itong mga tao si Moses. Kaya ang nangyari, buti nandun si Aaron at si Hur. Kumuha sila lang ba ito, pinaupo nila leader nila, sila yung naghawak ng kamay. Diba? Yung iba, kaya ka natatalo kasi hindi ko tinataas yung kamay ni Moses. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ito yun, kaya ka natatalo kasi hindi tinataas yung kamay ni Moses eh. Amen? Tapos nagbubulat ka, natatalo ka. Amen? Amen? Amen. May dilig talaga, pero ang point, may talo pa rin. Amen? Kahit sabihin natin gusto nyo itaas lahat, kung ikaw mismo, gusto mong pagod lang siya, wala po, matatalo ka talaga. Amen? Amen? Ang masakla, hindi naman si Moses nangawit. Ang masakla doon kung si Moses hindi siya nangawit, ikaw mismo nagpababa. Diba? Kung yung kamay mo, diba? Parang matala tayo. Diba? Amen po ba? Pero makita mo dito kapatid na, normal lang talaga matalo. Pero sa talo, may matututunan. Amen? Amen. Pag talo kasi doon din gumagaling teamwork eh. Amen po ba? Minsan kung hindi matalo, walang teamwork. Kaya minsan okay lang matalo eh. Para at least makita na kailangan ko talaga pumilos. Kailangan ko na tumulong para hindi lang matalo. Amen po ba? Walang mawawala kasi sa taong sumusunod sa Lord. Amen? Tsaka kay Moises, sa isip-isip ng Moises, okay lang mo, kung ano, pagod na ako, sila naman nandun, dito mo na ako sa'yo. Kasi doon sa bundok eh. Diba? Sila nagkipaglaban doon eh, ako dito eh. Diba? Pero makikita ko doon talaga na, importante pa rin talaga yung sa talo, may tinuturo ang Lord. Amen po ba? Sabi siguro ni Aaron, sa talo tayo, pag nakataas ng nakababa, tulungan natin. Amen po ba? So yan, ano ba? Samson. Kung chapter 16 verse 20-21. At kanya sinabi, Samson, may dumarating ng mga Pilisteo, nagtangkang umawag si Samson sapagkat akala niya nakawala na siya tulad ng dati. Di pa niya namamalayang, iniwan na siya ni Yahweh. Binihin siya ng mga Pilisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Siya ay dinala sa Gaza, tinalian ng talikalang tansyo, at pinagtrabaho sa isang hinggan sa loob ng bilangguan. Samantala, unti-unting humabaw ulit ang kanyang buhok. So dito may si Samson natalo siya. Nabasa nila ba yun, di ba? Natalo siya, nagulag siya,
Pero nung unti-unti kumahaba na yung buhok niya, natalo niya po agad lahat ng mga Palestine. Amen? So the point is, sa Christian, lang pa na po natalo. Pero ang point doon, tinanong si Samson na, kahit natalo na siya, hindi pa rin nawala sa vision niya na, Lord, kailangan maubos ng mga Palestine na ito. Kaya sabi ka, Lord, minsan ko, bigyan mo ako ng lakas. At sabi doon, mas marami pa ang napatay niya isa ng una. Amen? Abang pa rin talaga siya kung paano ka magtatapos. Amen? So the point is, yung nangyari kay Samson, same pa rin naman. Yun pa rin yung gusto ng Lord. Yun pa rin buksain yung mga Palestine. Pero, kailangan, alisin mo talaga yung mga ginaya para manalo ka. Amen po ba? Amen po ba? So that's the point, kapatid. Number 3, last. Triumphs and perseverance. Hukom chapter 20, verse 22, 26, 28, 33, 36. Sabi dito, gayon man, hindi sila nasiraan yung loob ng mga Israelita. Kinabukasan, muli silang pumanay sa dating lugar. Verse 26, kaya nagpunta sila sa Bethel at gawin na namis. Natili sila nakaubos sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Nagkain sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Muli sila sumunod kay Yahweh noon, ang kabanang ipanagos ay nasa Bethel. Sa pag-iingat ni Pinihas na anak ni Eleazar at ako ni Aaron, ang tanong nila, lulusugin ko ba namin muli ang mga kapatid namin ni Jamita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusog kayo muli at bukas na umagay pagkatagumpay ko kayo naman sa kanila. Ang may 10,000 na pawang pinipandilipa sa Israel, sinalakan nilang lungsod, naging may kita ng mabalan. Hindi alam ng mga Benjamita na malapit silang malipon. Verse 25, ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na yun, nakapatay sila ng 25,100 Benjaminita, noon lamang na nakita na natalo na sila ng Israelita. So dito may kita pa natin kapatid na someday, kapag tuloy-tuloy ka lang, pananalo ka rin po talaga. Amen? Huwag kang mag-expect na pananalo ka na agad kung nagsisimula ka pala. Amen? Matatalo ka. Amen po ba? Pero tatandaan mo, be consistent lang po. Like sa Bible, kita pa natin dito, Joshua chapter 12, verse 10-24. 19-24. Sabi si Joshua, natalo sila. Diba? Yung sinabi kanina na hindi ko kayo matulungan kapag hindi nyo sinusuko lahat. Pero kung babasahin nyo po yung Bible, nalaman na nila kung ano yung hindi sinusuko. At kung sinuko na nila yun, nanalo sila. Sabi sa Joshua, ito ang hari ng Israel sa pamumuno ni Joshua, ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel, at ang hari ng Tirsa. Lahat-lahat ay 31 hari. 31 yung nasakop nila Joshua dahil sa pagsunod nila. May natalo, pero mas marami pa rin yung nasakop. Amen? Amen. Amen. Sa Hukom 16:28-30, ito yung kay Samson. At nanalangin si Samson, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Isinasabot mo, minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito, makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagdudukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa kita ng Rosario. At malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayo mamamatay. Ibinuhos ng kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Lumuho ito at nagpasaka ng mga pinuno at lahat-lahat ng Pilisteo na noon. Kaya nga, napatay ni Samson, ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya ay nabubuhay. Verse Exodus 17:11. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo naman ang mga Amalekita. So basta't consistent ka lang, mananalo ka po sa huli. Amen? Last, 1 Corinthians 15:55-58. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya naman minamahal ng kapatid, magpakatatag kayo at magpatinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong pagiging para sa Kanya. Amen? Mahirap po ang matalo. Pero hindi po masasayang ang paghihirap basta sila na sinusunod. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kaya, in this topic, I hope, starting this December, bawat isa, huwag kang basta-basta tumigil.
Alam mo yun, yung parang 2 araw pa lang, ilang ano pa lang, ayaw mo na agad, hindi po. Taon po yan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Doon mag-isa yung tagumpay kapag consistent ka. Amen? Amen. Tumayo po talaga. It's time to repent. Sige po, lumapit ka. Kapatid, nais ng Panginoon maging consistent ka. Huwag kang mag-focus sa pagkapanalo. Huwag kang mag-focus sa matatanggap mo. Mag-focus ka sa pagsunod sa Kanya. Dahil tunay na sa iyong pagsunod, matatanggap mo ang panalo sa huli. Ipabago mo sa Panginoon ang iyong puso. Ipabago mo sa Panginoon ang iyong motibo. Ipabago mo sa Panginoon ang mga maling pananaw, maling pag-iisip. Hallelujah. Sige kapatid, lumapit ka. Pagsisiyan mo, sabihin mo, Lord, ayusin mo ako. Starting this September, O God, very much, I declare, Lord, this is the months of harvest. I-claim mo kapatid na sa buhay mo, ito yung buwan na patuloy ka pang lalago. Ito yung buwan na patuloy ka pang papaluin ng Panginoon. Na yung buhay mo hindi na maging katulad ng dati na walang nangyayari. Na yung buhay mo hindi na katulad ng dati na ang nasusunod lagi yung mga maling na kasalanan mo. I-declare mo. I-claim mo na starting this very much, your lives will never be the same again. This is the months na ikaw ay patuloy pa maglalago, aapoy, magmamature, magbubunga. Ito yung months na ikaw ay patuloy pang tatapang, patuloy ka pang titibay, patuloy ka pang lalakas, at patuloy pang marami kang matututunan at kalulungan ang darating sa buhay mo. At i-rebuke mo kapatid, i-rebuke mo ang spirito ng pagiging stagnant, pagiging unfruitful, katamaran. I-rebuke mo lahat ng distraction sa isang panahon. At tulad ng mga Israelites, tulad ni Moses, tulad ni Joshua, tulad ni Samson, tanggapin mo na magtatagumpay ka kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nasa mo kamay mo sa Panginoon, kapatid. Patuloy natin siyang sambahin sa oras ng taon. Patuloy tayo lumapit sa Kanya at patuloy mo siyang uwitan sa oras ng taon. Kapatid, tandaan mo, lahat ng tagumpay na matatanggap natin dahil lamang ito sa sandulang biyaya ng Panginoon. Kung wala ang biyaya niya, walang tagumpay. Hindi natin kaya magtagumpay kung tayo lang ang Panginoon ang tutulong sa ating magtagumpay. Kaya ngayon pala, patuloy mo kapatid ilagay sa buhay mo, sa puso mo, sa isipan mo, na Lord, ikaw ang tutulong sa akin, ikaw ang mag-aayos sa akin sa bahay mo, Lord. Dahil hindi natin kaya magtagumpay kung wala siya. Taas mo kamay mo, tsampayin mo siya. Sa mga ito, patuloy natin sa pasalamatan. Awitan. Hallelujah. Lord, hindi kami karapat-dapat. Ikaw ang aming tagumpay. Sabayin natin ang Panginoon kapatid. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
nang di kayang tumbasan. O Diyos ng kataluhan at katuwiran na kahit minsa'y di nasahiran na kapanyagan, kaluwalhatian. Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malamang pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Minsan habang hindi ka napagdapat, pagkukulang na habang ang wagas mo sa sinta. Walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Receive the worship of the people of God. Right now, nagalang pumatin niyo. Kapatid, buksan mo suso ko sa mga sa inyo. First timer naman, all timer ka, second timer ka. If nandito ka sa labahan ng mga open your heart, invite the Holy Spirit. God is always faithful in your life. All it takes is one moment Tapat ang Panginoon. and just one touch from you. Hindi siya nagbabago sa buhay mo, kapatid. Hanggang mo sa'yo. Put aside all distractions. I came for you. Mahal ka ng Diyos. I came for you. Yes, Jesus. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Yes, Jesus. Open your hearts. Open your mouth. Open your mind. Open your life. Allow the Holy Spirit to saturate you from head to toe. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this earth. We desire any place in the name of Jesus. Now that my God is open, I am ready for you. Yes, Jesus. Jesus, take me deeper. I came for you. Nandito ka ba sa Diyos? Nandito ka ba sa Diyos? Holy Spirit! Lord, send your anointing. Send your anointing to your people. The anointing of your Spirit, O God. Anoint your church. It's not Lord, I decree healing. I decree deliverance. I decree blessings in the name of Jesus. I decree salvation in the name of Jesus. I decree breakthrough. Fire. I decree freedom.
Lord, let your spirit have your way in this place. Lord, we have come for you. We'll sing only, only, If you are filled with the Holy Spirit, let's speak in other tongues. If you are filled with the Holy Spirit, worship the Holy Spirit.
Father, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for this day of everything, God. Thank you for your word. Thank you for your message, O God. Ilang beses mong mataba, susunod pa rin, susunod sa iyong kalooban. Dahil tunay, Panginoon, na may tagumpay sa pagiging persevere ng bawat isa. And Lord, like Israelites, tulungan mo kaming mag-focus sa pagsunod, hindi sa pagkapanalan. Dahil tunay na sa pagsunod, may tagumpay na matatanggap sa huli. I declare, Lord, starting this months, everyone's life will never be the same again. Hindi matatapos yung taong ito na walang mangyari sa buhay ng bawat isa. Hindi pwede, Lord, na walang mangyari. I declare may mangyayari sa buhay namin. Growth will going to come. Fruitfulness will going to come. Blessings will going to come. Healing will going to come. Restoration and revival will going to come. Lord, all of us patuloy mong gamitin for the Lord. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga ginagawa at gagawin mo pa. I also pray, Lord, sa mga oras na ito, sa pagbibigay po namin kahit sinabi rin, continue to use this for Lord your name. Sa iyo ito, Panginoon, hindi namin ito binibigay dahil gusto namin matanggap kami. Binibigay namin ito bilang pagpapasalamat sa lahat ng bagay na natanggap namin dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan bakit kami may mga bagay na tatanggap, Lord. Kaya dapat lang naibalik sa iyo lahat ng pagulit po sa iyo. I declare, Lord, bawat isa patuloy po ang pagpalain sa lahat ng area ng buhay nila, financially, and most importantly, spiritual life. And also continue to use this, O God, for glory for your name. At patuloy, Lord, lahat. Patuloy na bigyan mo, Lord, ng ability to provide. Ability to produce wealth. Nang sa iyo, maging pagpapahalan sila, Panginoon. Hindi lang dito sa kalambahan mo, kundi maging pagpapahalan din sila sa kanilang pamilya, kanilang mga kapatid, kanilang mga katrabaho, at sa mga taong pinapalimos sa kanila. Dahil sabi mo sa iyong salita, higit na mapalad ang nagbibigay sa tumatanggap. Salamat po, Lord, and I rebuke every spirit of laziness sa buhay ng bawat isa. I declare patuloy po maging masipag ng bawat isa, masipag sa pagsunod sa kalooban ng aming Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat. Binabalik po namin sa lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen. Praise the name of the Lord. So before let's start giving our thanks and offering. Hallelujah.